Hello, magandang araw again sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Kamusta po kayo sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? And saan mang sulok ng mundo, naway na sa mabuti kayong kalagayan. Ang pag-usapan po natin dito ay ang pagsanib puwersa ng kasamaan at kadiliman na pinangungunahan ng walang kwentang BP ng Republika ng Pilipinas, walang iba kundi si Sara Duterte, at ang napakaepal manggagamit, of course, na kapatid ng ating mahal na presidente na, Diyos ko, grabe, sandamakmak na trabaho, sandamakmak na pagserbisyo, hindi iniiwan ng Pilipino na si mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pero dinalahura pa, tinraidor pa ng kanyang kapatid na walang iba kundi si Amy R. Marcos, Amy Duterte, or Amy Lacson. Bahala kayo dyan kung saan kayo komportable. Now ngayon, ako mga kamunting tinig, hindi na ako nagulat na magsanib puwersa kasi pareho ang kanilang mga mentality at pareho ang kanilang character, no, when it comes to politics. Manggagamit, nagpapagamit, nagpapagamit, manggagamit. Ganun lang talaga yon. So, pag-usapan natin itong sinasabi nilang dalawa na puro mga kasinungalingan. Isa-isahin natin ito, mga kamunting tinig. Una, ito ba yung hinahangaan ng mga Duterte diehard supporters? Si Sara Duterte, na ubod ng sinungaling kasama ni Amy, na kung saan ay sinadyang magkaroon ng hearing 3 beses na kuno nakipagsampatya kay Rodrigo Duterte, hindi nga na-appreciate ng common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanelet, no, Abansenya, na sinabing paek-ek na lang yung mga hearing-hearing na yan. At yan ang isumbat ni Amy na may ginagawa siya, na may nagagawa siya. Alam mo, Amy, mahiya ka sa balat mo kung may kahihiyan ka pa. Sinadya mong mag-hearing para maisumbat ka sa sambayanang Pilipino na mayroon kang ginagawa. Paepal ka rin, ano? Ito namang si Sara Duterte. Mahiya kayo na magsabi na ang alyansa o ang pag hindi ka kaanib sa alyansa, gigipitin ka. Ang kagaga ninyong dalawa ni Amy. I am very, very sorry, ha. Sana po maintindihan po ng taong bayan kung ano yung frustration ko bilang isang social media influencers kasi sobra ng kasinungalingan eh. Sobra ng kaipokrituhan. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, may ginipit ba ang administration na ito? May naipakulong ba ng mga kritiko? Try to evaluate. I-evaluate po ninyo. Ha? Sa panahon ni Rodrigo Duterte, ipikit nyo ang inyong mga mata. Alalahanin ninyo, i-remember ninyo kung sino ang mga personalidad na ginipit ng Duterte administration. Anong mga institusyon ang ginipit ng Duterte administration na sinasabi nilang hindi nila kaalyado? Isa-isahin pa natin. Ano ang nangyari kay Trillanes? Anong nangyari kay De Lima? Anong nangyari kay Chief Justice Sereno? Ano ang nangyari sa mga reporter ng Rappler? Ano ang nangyari sa ABS-CBN? Anong kagaguhan at kaipokrituhan ang ginawa ni Rodrigo Duterte? Murahin niya ang Panginoon. Murahin niya ang United Nations. Murahin niya ang European Union. Murahin niya ang International Criminal Court. Hindi ginagalang ang International Tribunal ruling pagdating po sa issue ng West Philippine Sea. Ano kailangan ba natin magsumbatan dito? Kailangan ba namin isa-isahin ito kung gaano kagago ang Duterte administration sa pamumuno ni Rodrigo Roa Duterte? May naipakulong ba ang Marcos administration na ABS-CBN? Dahil sa pinersonal ni Rodrigo Duterte ang laban niya sa ABS-CBN? Huwag nyo kaming bulagin sa paniningil ng mga tax sa mga bilyonaryo. Responsibilidad ng gobyerno yan at huwag nyong isumbat sa amin yan. At huwag niyong ipakita na yan ang performance ninyo. Si Laila de Lima nakulong ng ilang taon. Hindi ba panggigipit yan? Dahil number 1 critic si Laila de Lima. Isa sa mga dahilan kung bakit po nung Commission on Human Rights pa lang siya, nandyan pa lang siya isa sa mga nag-imbestigan ng Davao Death Squad
na pinamumunuan di umano ni Rodrigo Roa Duterte. So ano ang nangyari sa kanya? Tinanggalan siya ng chairmanship sa komite sa Senado. Nawalan siya ng boses. Ipinakulong siya mahigit sa 8 taon. Binastos siya. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, hindi nyo kaalyado si Leni Robredo, binastos ni Rodrigo Duterte si Leni Robredo. Alam ninyo mga kamunting tinig, itong ginagawa ni Sara Duterte na ito at saka ni Amy, sandamakmak na kahayupan to at kasamaan o at kademonyuhan ito eh. Para lang na makakuha kayo ng boto, magsisinungaling kayo sa taong bayan. Ano nangyari kay Chief Justice Sereno? Tinanggal sa pamamagitan ng kuwaranto petition na pinasa po ng ating Solicitor General noon na si Joyce na si Caleda. Ano nangyari sa Rappler? Kinasuhan ng sangkatutak hanggang sa dismiss ng Korte Suprema. Ngayon, ang CEO ng Rappler, ginawaran pa ng Nobel Peace Prize. Pagkatanggal ng prangkisa ng ABS-CBN, libo-libo ang nawalan ng trabaho. Bulag ba kayo? Mga gagagaga talaga tong dalawa na ito. Di mo talaga maintindihan to eh. Ganito ka mga demonyo mag-isip itong dalawa na ito. Kaya nga po ang motive ng kanilang political advertisement ay itim. Sino ba yung may record na nagpapatahimik ng kritik? Ayan o, klaro-klaro oh. Alangan namin isa-isahin yan. O si Antonio Trillanes. Ano nangyari kay Antonio Trillanes? Yung mga kaso niya noon, sa panahon na siya po ay nagkaroon ng pag-aalsa laban sa kay Gloria Macapagal Arroyo administration, kinasuhan siya ng rebellion, binuhay ng Duterte administration. Ginamit ang lahat ng propaganda against sa kanya. Ang dami-dami, binastos ang pagkababae ni Laila de Lima. Tapos ngayon sasabihin nyo sa amin, walang ginigipit kapag sa Duterte administration. Tapos sasabihin nyo sa taong bayan na kapag hindi ka kaalyado ng alyansa, gigipitin ka. Nakakahiya ka, Amy. Nakakahiya kayo, Sara. Kaya nga tama yung nagsanib ang puwersa ng kadiliman at ng kasamaan. Depende na sa inyong dalawa dyan, Amy at saka Sara, mamili kayo kung sino sa inyo ang aagaw ng kadiliman o kung sino sa inyo ang bagay sa kasamaan. Bahala kayo, total dalawa lang kayo magpili. Nakita ninyo mga kababayan, mga Pilipino, kung paano paglaruan ng dalawang babaita na ito ang sambayan ng Pilipino. Kawawa ang maloko ng mga ganitong klaseng mga black propaganda. Bakit, Amy? Ngayon ka lang naman nag-ingay panahon ng pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte. Lahat ng kalyado ng kapatid mo, binuburara mo. Pati House of Representatives, binurara mo. Plus, di ba, the other year, hinarangan ninyo ang economic provisions, amendments ng ating economic provisions dahil I do not know kung ano po ang inyong interest. Tandaan po ninyo sa ilalim ng Duterte administration, hindi santo, hindi Diyos ang tatay digong ninyo. Kung ikumpara ninyo sa administration, ikumpara nyo ang administration ni Digong at ang administration ni PBBM, milya-milya ang layo. Makatao ang administration ng kapatid mo, samantalang kahayupan, kademonyuhan ang naghari sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte na tatay mo, Sara. Kaya nga yun naging dahilan kung bakit nasa loob po siya ngayon ng International Criminal Court Detention Facility. Ano kayo, nagkaka-amnesia kayo? Panahon ni Rodrigo Duterte, hindi panayagan ang mga cabinet officials mag-testify before the Senate investigation. An investigation in the aid of legislation led by Senator Dick Gordon when he was a what we call chairman of Blue Ribbon Committee. Binastos ni Rodrigo Duterte si Dick Gordon.
Dahil taliwas ang prinsipyo ni Dick Gordon sa prinsipyo ng abnormal na matandang Duterte. Tapos sasabihin ninyo, kapag hindi ka bilang sa alyansa, ginigipit. Ikaw, Amy, umahaba lang yung bunganga mo pero hindi ka nakakaintindi. Matanda ka kay PBBM pero parang paurong ang pagkakatanda mo. Di ka ba nahiya sa sarili mo? Para lang makapanggamit ka ng mga inosenteng mga Pilipino kahit kung ano-ano na lang pag nagsasabi mo. Bakit? Yung hearing mo ba in the aid of legislation, ipinagmamalaki mo yan? Kung matalino ka nga, dapat naunawaan mo, sinusumpa ka ng mga loyalista, sinusumpa ka din ng mga Duterte supporter. Kaya tingnan mo ngayon, no? Ang dala mo sa mga DDS, gubot. Di ka nila sinusuportahan. Sigurado ka, suportado ka ni Sara Duterte? Ginagamit ka lang. 'Di ba? Kaya wag kayong magpa-epal na dalawa. Walang ginigipit sa Duterte administration. Sino nagsabi? Paano nyo ma-justify ang pagkakulong ni Laila de Lima ng ilang taon, mahigit 8 taon? Buti nga hindi to tumigil sa paglaban. Kaya ang nangyari ay napawalang sala siya. So, ibig sabihin hindi matibay ang ebidensya. Kaya tama yung mga sinasabi ng iba na tinaniman si Laila de Lima ng ebidensya para po siya ay makulong sapagkat marami siyang nalalaman at isa siya sa mga naiimbestiga ng Davao Death Squad when she was what they call this, under Commission on Human Rights. Anong mga pinagagawa ninyo? Ha? Kinulong siya. Si Leni Robredo, binastos ng tatay mo, Sara. O, ikaw, Amy, nakalimutan mo ba yon? Ginagalang ba yung human rights sa panahon ng Duterte administration? Libo-libo ang nawalan ng trabaho nung pinasara ang ABS-CBN. Binigyan nyo ba ng pagkakataon ang ABS-CBN na malakpak pa kayo? Actually, pwede namang pagbigyan ng gobyerno ang ABS-CBN during that time. Pero pinersonal ng matandang hukluban ang ABS-CBN. Ha? Litsugas, pati kami nagbunyi. Yun pala. Walang kwenta pala. Nabulag kami. Oh. Di ba ang dami. Oh, isipin mo, tingnan mo yung Rappler na babae, si Pia Ranada, binastos, kinasuhan ng sangkatutak na mga kaso ang Rappler. Oh, may mga libel pa, may mga tax evasion pa. Isipin mo yan. Tinanggalan pa ng SEC registration. Diyos ko, kadami-dami talaga. Ang dami-dami. Diyan pa lang sa ABS-CBN. O ilang media outlet ang mga na-red tag. Di ba? Panahon ni Rodrigo Duterte, mahilig mag-red tag. Kaya nga dyan gumara si Lorraine Badoy when she became what they call the spokesperson of NTF-ELCAC na ipinagmamalaki ng Duterte administration. Dami, ito pa, no? Sinabihan yung mga katutubo, ginamit ang mga katutubo, nire-red tag pa ang mga katutubo. Kaya huwag kayong magsalita na malinis ang Duterte administration. Ang daming loopholes. Ang teacher, ano nangyari? Na-remember ba ninyo yung isang guro na kung saan ay nagbanta against sa buhay ni Rodrigo Duterte? Pinakulong, hinuli. Si Sara Duterte, nakakulong ba yan? Nakahuli ba yan? Pinagbabantaan niya ang buhay? Ha? Ni PBBM? Ni Romualdez? Ni First Lady Lisa? Mantakin mo yan. Pagkatapos si Sara Duterte, pakalat-kalat. Hindi po nakulong, hindi po nakasuhan. Ginipit ba yan? Ha? Amy? Si Sara Duterte, paano siya ginipit? Dumadalo siya ng mga rally na nagsisigaw para ipatalsik si PBBM sa pwesto. Ginawa pa siya ni PBBM na caretaker ng bansa. Bawat alis ni PBBM. Pero nang di kalaunan, na-realize ng Pangulo na kailangan gwardyahan na siya.
Di ba? Ginigipit ba si Sara Duterte? Mahigit 400 ang kanyang security details na kung saan bago siya nag-assume sa pagiging vice-presidente, bago nag-assume si PBBM, si Sara Duterte ay mayroon ng Vice President Security and Protection Group. Halaw po sa Presidential Security Group na ngayon ay Presidential Security Command. At yung Vice President Security and Protection Group composed of different personnel from the Armed Forces of the Philippines, mga kapulisan, mga opisyal pa yan. Pagkatapos ngayon, sasabihin nyo, ginigipit. Ang ilang banta ang ginawa ni Sara Duterte kay PBBM. Anong nangyari? Ginigipit? Sinungaling kayong mga demonyeta kayo ha, kulang na lang sungay at saka buntot, si Satanas na talaga kayo. Mahiya kayo sa mga sarili ninyo. Gutom? Ikakapal ng mga mukha ninyo ng make-up? Kadiliman, yung pula ng mga lipsticks nyo? Ganon ba yung sinasabi ninyo? Panahon ng Duterte administration, kadiliman dahil kaliwat kanan po ang nayayaring patayan. Hanggang ngayon, nananaghoy, humingi pa rin ng hustisya ang mga biktima. Pagkatapos ngayon, sasabihin po ninyo, walang ginipit. Sasabihin ninyo na kapag hindi alyansa, ginigipit. Ikaw, Amy, kailan ka ginipit ng kapatid mo? Ikaw, Sara, kailan ka ginipit ni PBBM? Yung tatay mo, na abnormal, na sinabihan si PBBM na bangag at saka adik, mga kaalyado nyo, bangag ag adik ang patawag sa Pangulo. Hanggang ngayon, wala naman kayong mga ebidensya. O, ginipit ba kayo? Di ba kompleto yung mga dila nyo? Di ba humihinga kayo? Di ba malaya kayo? Ay, nakakabwisit kayong mga, naku, ikaw, Amy, ha? Na mimihasa ka sa paghaba ng bunganga mo talaga. Humahaba lang yung bunganga mo sa pagsisinungaling sa tao. Nakakahiya ka, yan ang ipagmamalaki mo, yung 3 beses mo na pagkandak ng hearing in the aid of legislation, sinabihan ka nga ng Senate President na wag niyong gamitin ang Senado sa pamumulitika ninyo. Hindi ba kayo nahiya sa mga sarili ninyo? Kayo tong palaaway. Si Sara Duterte palaaway. Ikaw palaaway din. O, nagsanib ang pwersa ng kasamaan at kadiliman. Again, bahala kayo kung anong piliin mo. Kung mapunta kay Amy ang kasamaan o ang kadiliman, o mapunta kay Sara yung kasamaan o ang kadiliman, magbato-bato pick kayo para even, para patas ang pagpili ninyo. Mga hayop tong dalawa na to, napakasinungaling. 'Di ba? Ang dami niyong ginipit sa panahon ng Duterte administration. Ang simbahan. Anong ginawa niyo sa simbahan? 'Di ba? Ininsulto niyo ang religion, ang pananampalataya. Kayo talaga mga sapat kayo, demonyeta kayo ha. Tinawag niyo ang Panginoon na stupid. Dahil ang Panginoon mo lang paniniwalaan mo. Kagago talaga tong mga dalawa tong abnormal na to. Si Sara at saka si Amy, makakuha lang ng boto sa taong bayan, magawang magsinungaling. Buti kung yung taong bayan walang kaalam-alam. Abnormal. Mga media, fourth state, considered at fourth state. O, di ba inapiyan sa panahon ng Duterte administration? Panahon ng Marcos administration, hindi naman inaapi ang SMNI. Talagang tinatanggalan ng talaga sila ng YouTube, ng Facebook. Alam mo kung bakit? Wala namang kredibilidad. Oh, kayo talaga ha, mga ano tawag nito, mga walang kwenta kayo, mga palagi nyo lang sinasabi ha. Ang dami-daming mga biktima. Oh, pera ng taong bayan, bilyon-bilyon, nilustay ninyo. Oh, di ba? Tapos kapag makapagsalita kayo laban sa Marcos administration, kaya itong mga bilat na ito. Kaya sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Munting Tinig, maraming salamat.
Once again, huwag kalimutan mag-like, mag-share at sa mag-subscribe. Kapag bago po kayo dito sa ating channel, pasensya po kayo ha, nagsisigaw ako kasi po kung bakit, meron po tayong mga naririnig dyan sa gilid-gilid. So maraming salamat, have a nice day, and God bless everyone. Mabuhay po tayo, and salamat sa almost 140,000 subscribers.